support us by hitting the thumbs up button and subscribe to our YouTube channel. So hello guys, ako si Philip ng Liknayan Podcast at ngayong linggo ay meron tayong guest na optical physicist and actually kaklase ko siya. So since undergrad, masters at PhD, for ilang taon ba yun? Mga 10 to 11 years. Matagal-tagal. Tagal na. Tapos, kakatapos lang ng defense niya, I think last week yun. So, siya ay si Ninya Simon. Hi! Ayan. So, para siguro Ninya mas makilala ka ng mga guest, pwede mo ba kaming bigyan ng short introduction tungkol sa iyo? Okay, so ako nga pala si Ninya Simon. Currently, legally PhD student, pero hopefully makagraduate na this semester. And I'm an experimental physicist and nag-work ako with optics, essentially with lasers in the visible range. So sabihin, nakikita natin yung ilaw na pinaglalaroan ko. And currently, I'm affiliated with Photonics Research Laboratory. So sa lab namin, naglalaro kami with lasers and we get to essentially use lasers for different applications. Ayan. So, yung brief intro about it. So, bago natin pag-usapan yung research, bakit ka napunta sa academic career? Ano yung nag-lead sa'yo papunta sa career na to? Okay. So, yung nag-lead sa akin to go dun sa field ng light, essentially sa research, is that nung undergrad ako, we get to have research. So, essentially, pupunta kami sa lab, ganyan. Tapos, during that time, nakapag-join ako ng apprenticeship session ng Photonics Research Lab. Tapos, visual kasi akong tao. So, parang nakikita ko yung mga bagay-bagay. Tapos, mas madali ko siyang natututunan. And dahil sa mas nakikita ko yung mga lasers, yung ilaw that we were working with, naengganyo ako na mag-apply dun sa lab. And then, when I have, nung nagsimula na ako mag-research, mas parang, kumbaga, medyo cliche siya, pero na-fall in love ako dun sa research. So, kasi parang yung sa akin, yung moment ko is that, yung equations na sinasolve namin during classroom, we get to apply it dun sa nakikita na namin. So, parang dun ako, in just parang nagkaroon ako ng understanding in a very, very, kumbaga, kahit na maliit lang yung understanding na yun, nakikita ko how nature works. So, yun sa mga naging motivation ko why I have pursued research. And masaya siya. So, masaya maglaro ng lasers. Tapos, wala pa naman kaming sinisira as of the moment. Pero, ayun, and nagtuloy-tuloy na lang siya throughout graduate school, master's, and then PhD. So, ayan. Wala ka pa namang nasusunog gamit yung laser? Thankfully, yung laser that I'm working with is medyo low-powered siya. So, wala pa naman. Pero feeling ko yung glasses ko, yung mata ko, joke lang. Pero feeling ko dahil dun sa lasers, pag nag-a-align kasi, naka-close yung isang mata. So, I think, kaya yung focal length or kumbaga yung grado ng mata ko magkaiba. So, medyo binaklin ko yung research. Pero, ako, personal opinion ko lang. Medyo magkapareho kayo nabanggit din kasi ni Cherry yan dati na nagustuhan din niya yung photonics kasi more visual talaga siya na Yes. na side ng physics kasi experimental. Pero bago pala mag-college. So nung magka-college pa lang, ginusto mo ba talaga yung mag-physics? Yung pumipili ng course? Okay, sige. The story nung sa akin that time is that nag-research talaga ako ng mga course curriculum. So, parang nag-research ako ng curriculum. Kasi medyo inclined ako sa math nung high school. So, nag-research ako about engineering, ganyan, about physics. Tapos, medyo natuwa ako dun sa track ng physics kasi marami siyang math, parang differential equations, ganyan.
Tapos, wala akong nagustuhang engineering kasi parang masyado siyang specific. So, parang wala nung during that time wala pa akong idea. Tapos medyo dini-discourage din ako ng parents ko na, "Wag kang mag-engineering, maraming lalaki diyan." Tapos ayan, may gano'ng, notion sa medyo traditional na household. Tapos, sabi ng mom ko, "What if mag-med ka na lang?" Sabi niya. Kasi gusto nila akong maging doktor, medical doctor, specifically. So, sabi ko, "Okay, sige, I will choose a pre-med degree na medyo malayo sa sa mga dugo-dugo, ganyan, sa mga katawan." So, kinuha ko physics kasi puwede kong i-reason out na, pre-med degree naman siya, eh, sabi ko. Tapos yun, okey. Tapos yun, nung pagka-graduate ko na ng, undergrad, medyo pinu-push pa rin nila ako doktor. Pero sabi ko, ibang doktor yung gusto ko. So, ayun, naintindihan naman nila. So, ayan, kaya Pero sa physics dati wala rin namang masyadong babae sa batch na. oo, yun na nga. So, may mga experience ako na parang ako lang yung nag-iisang girl sa class. Yun. So, hindi nila alam yun during that time. Kasi yung background ko, I have 2 brothers, tas ako yung bunso. So, medyo protective sila. Ayun. Ah, actually medyo pareho din pala kayo ni Jane, 'no? Kasi pinu-push din siya na nakwento din ni Jane sa previous episode na pinu-push siya na maging medical doctor din. Oo. Pero hindi rin. Naging ibang Ibang doctor din. doctor Doctor in na hindi physics. nagkaka-work. So para sa mga viewers natin na pinu-push na maging medical doctor, maging na lang kayo, doctor in physics. Pero, puwede ba akong mag-advice agad? Sige, sige. Parang yung med, hindi ko naman siya inisopera talaga. So, natutuwa pa rin ako sa med in general. So, puwede pa rin nilang ma-apply yung physics. Kunwari sa may field na medical physics, gano'n. So, puwede pa rin nila ma-apply yung physics sa medical field. Yeah, may bias. Ayaw nila ng blood, ganyan. May mga medical physics na they actually use, yung nuclear physics. So, parang sa mga dosage treatment, gano'n. So, yun. Less blood. Ay din nga may interesting din na field yun sa biophysics. Madaming nangyayari sa biophysics. And dati may nabasa nga akong paper na minomodel nila yung photosynthesis gamit yung quantum mechanics. Interesting siya. So, ayun. Fun fact. So, bali niya since nabanggit ko naman pala kanina na kakatapos lang ng defense mo. Tapos, nung pinanood ko yung title niya is Structured Light, Applications at Generation ng Structured Light. So, pwede mo ba kaming bigyan ng parang beginner na overview kung ano ba yung structured light at ano ba yung ginagawa sa research area niyo? Okay. So, sa physics, medyo straightforward tayo magpangalan, di ba? So, pag sinabi nating structured light, essentially yung ginagawa natin ay minomodify or kinokontrol natin yung different properties ng ilaw. For example, pag nakikita tayo ng ilaw, kaya natin makita kung anong color siya. Yung technical term ay yung frequency ng ilaw, red, green, blue, ratio, so on, microwave, infrared. Yan. Tapos, pwede ka rin mag-control doon sa brightness, kung gaano kaliwanag yung ilaw. And pwede ka rin, since yung ilaw natin is a transverse electromagnetic wave, pwede mong kontrolin yung polarization niya. So, yung dissertation ko or yung research ko, nagko-control ako ng different properties ng light. And nagmamanifest yung some properties when I modify them, nagmamanifest yun dun sa shape ng light. So, kumbaga, if yung nakikita nating usual na laser beam ay bilog lang, sa lab namin, nakakagawa kami ng light that have different shapes. So, may mga donut shapes, ganyan. Medyo interesting yung mga pangalan. Donut shapes, petal modes, ibig sabihin, ganun din yung itsura nila. So, mukha silang donut, mukha silang flower, yan. And, pero syempre, may mga technical names din sila, mga Bessel beams, Hermite Gaussian beams, Laguerre Gaussian beams. Yun. So, sa akin, yung naging research ko ay yung paggawa, so generation, pag-detect, ibig sabihin pag-measure ng structured light, and yung may pinasenta ko ang dalawang applications ng structured light sa aking research. And
dun sa generation ng structured light, gumagamit tayo ng device, tinatawag natin siyang spatial light modulator. So, or SLM in short. And again, medyo straightforward. So, spatial light modulator, nagmo-modulate or nagko-control ng light natin. So, ginagamit namin yung SLM or yung spatial light modulator para i-control yung shape ng ilaw. And dun sa ginawa ko, trinay kong bawasan yung information. So, sort of parang binutas-butas ko siya. Tapos, in-observe ko kung ano yung maging effect nun dun sa output beam or dun sa resulting beam natin. And what I observe is that na-maintain pa rin niya yung shape, nag-decrease yung brightness or yung intensity, and na-conserve yung tinatawag natin topological charge. So, yung topological charge ng isang ilaw is an interesting property kasi nga, lagi siya naka-conserve. And dun sa research ko, napansin namin na kahit nababawasan ko or bubutasan ko yung phase or yung what we input na sa SLM, nakita namin na naka-conserve pa rin yung topological charge. So, pwede mo siyang i-apply, for example, for communication natin. So, yung light natin, it stores information. So, ibig sabihin, kahit nabawasan ko yung hologram or yung phase dun sa SLM ko, kaya pa rin niya matransmit yung information na in-store mo dun sa topological charge. So, yun yung first phase. Tatlo yung sections ko. So, yun yung first section. And then, yung second section ko, sa detection, sa pag-measure naman, medyo simple lang siya. Gumamit ako kasi usually gumagamit tayo ng detectors such as cameras. And meron din tayong tinatawag na quadrant detector. So, pag quadrant detector, meron siyang 4 quadrants. So, 1, 2, 3, 4. And yung quadrant detector, commercially available siya. Tapos, meron siyang yung geometry niya, 1, 2, 3, 4, 4 na photodiodes. And sabi namin, okay, meron siyang special geometry, kaya siya nakaka-detect ng shape ng light. Ngayon, what we have, yung question na sa utak namin ay, paano kapag meron tayong detector na meron ng inherent geometry dun sa kanyang surface? So, yung naisip namin na detector or optical sensor ay yung tinatawag nating light-dependent resistor. So, baka familiar yung iba doon, lalo na yung mga circuits as early as high school. So, tinatawag na siyang LDR. Hindi yung LDR na pang relationship. So, LDR na light-dependent resistor. So, nagbabago yung resistance ng ilaw. Depende dun sa, yung resistance ng resistor, depende dun sa sinashine mong amount ng light. So, yung LDR natin, pag titingnan mo yung surface niya, meron siyang strip na parang naka-divide. So, parang siyang bisectional detector yung tinatawag. And we have used yung LDR para ma-determine or para ma-distinguish yung shape ng ilaw. So, sinolve namin siya both numerically and also ginawa namin siya experimentally. And yung nakita may namin... tanong pala sana ako. Yung sisingit mo na. Kasi may siguro sa generation ng structured. So, di ba sabi mo kanina binubutasan niyo yung light? Yes. So, pag sinabi mo bang binubutasan yung light, the same lang ba yun sa, for example, ito yung laser, tapos parang lalagyan mo lang siya ng something na nakaharang? Para okay, sige. Medyo hindi. So, yun, yung sinasabi mo, ginagawa siya. So, essentially, parang kapag meron kang ilaw, dadaan siya ng turbulence, for example. Tapos, i-observe nila kung ano yung mangyayari dun sa optical information mo after turbulence. So, yung sa amin naman, meron kang laser. Tapos, yung laser kasi natin, yung ginagamit namin, ang lumalabas doon ay yung normal na beam, yung Gaussian beam na tinatawag. So, kapag nag-generate tayo ng structured light, yung laser, tatama siya doon sa SLM, tapos i-observe mo yung structured light. Ngayon, dito kami nag-modify sa SLM, sa spatial light modulator. So, sabi namin, paano kapag binutasan ko, ano yung mangyayari doon sa structured light ko after? So, ganun. Hindi siya doon sa formatation, but rather doon sa pag-reflect niya from the SLM. Okay. Pero, tapos, after ng... Galing Ay, sige, tuloy mo.
tanong din yan ng examiner. So, ayan, ang examiner ko ng dissertation. So, tinanong din niya yan. So, after niya dumaan doon sa spatial light modulator, so na-generate na siya. Tapos after nun, i-detect nyo. Yes, So, bali yung correct. purpose ng pag-detect nun ay para ma-check kung tama yung nagawa nyong light. Ganun ba yung idea? No? Ah, medyo magkaiba to So, yung sa generation part namin, so, di ba meron kaming binutasan na ng mga hologram. Tapos, dinetect namin siya using, of course, yung camera, yung available sa lab. Tapos, chinek din namin kung na-conserve yung tinatawag naming topological charge. Mm, So, yung ilaw ko dun sa generation section is yung tinatawag nating donut modes. Yun. Kasi yung donut modes, meron sila ng topological charge. Dun sa pangalawang section ko ng dissertation, ibang ilaw to. So, ito yung or na tinatawag, BUT. Kasi mukha silang quit. So, yan. So, yun yung Hermit Gaussian modes. Yung BUT modes. Ayan. so, So, yun. Ang ibang light sobrang naman. straightforward pala ng mga pangalan ng ilaw. No? Yeah. Actually, parang, tinanong, kasi yung best friend ko is actually, medyo off-topic siya. Pero yung best friend ko is a medical doctor. So, sabi ko sa kanya, bakit pag nagpapangalan kayo ng muscle, ba't kailangan, ba parang mahirap pangalanan, mahirap yung mga pangalan ng muscles or yung mga bones, femur, ganyan, diba, sternum. Tapos, bakit di na lang bone 1, bone 2, or bone A, bone B, bone C? Sabi ko. Tapos, yung reasoning niya sa akin was, kasi kapag nasa emergency ka na, kailangan, pag sinabi yung name, alam mo agad kung nasan. So, parang more on, mabilis ka dapat mag-isip and mag-detect kung nasan yun. So, kaya iba-iba yung pangalan nila. So, I think sa pagkakaiba. Yeah. Sorry na segue. Tapos, di ba may nabanggit ka kanina na hologram, no? Siguro, Yes. hindi, siguro baka yung ibang viewers, alam nila yung iba yun. Kasi actually yung hologram na yun, isa yan sa mga pinaka-interesting na bagay na pinakita talaga sa class. Akala ko talaga dati parang science fiction lang siya. Pero sobrang interesting makakita ng hologram na ginagawa sa lab. Doon din nata ako nabudol sa Physics 10. Yan. So, pinakataan tayo ng parang 3D version ng oble or nung na sumasayaw. Tapos hologram siya. Akala ko parang sa ano mo lang yun makikita dati, mga Star Wars, mga Star Trek. Tapos pag nakita mo parang, uy, ang ganda ito. Yeah. So sa technical terms, yung hologram, it's actually a sum or superposition or interference, kumbaga, ng object beam tsaka ng reference beam. So, yung object beam, ito yung information ng object. So, for example, mukha ko, or yung height ng tao, or yung tao mismo. Tapos, yung reference beam, siya yung ginagamit pang record. So, pinapailawan ng ilaw yung tao or yung object, yun yung information about the reference beam. So, yung object beam tsaka yung reference beam, magka-combine sila. Yung tawag doon sa combination nila is yung hologram. So, yun yung isa sa mga medyo misconception. So, yung superposition nila yung hologram. Ngayon, kapag yung hologram, pinailawan mo ng reference beam, papailawan mo siya kung ano yung pinang-record mo sa kanya, doon mo ma-create yung reconstruction. Or kumbaga yung height or yung image na ng tao or ng object. So, yun. Yun yung... Pwede bang gawin yun sa bahay? Example, bibili ka lang ng mga materials, so bibili ka ng laser na nabibili sa palengke. Nagagawa ba yan or hindi? Yes, kaya siya, pero maybe not in the way na 3D. So, kasi when we first started sa Structured Light Laboratory, Structured Light and Applications Cluster, isa ako dun sa mga unang estudyante ni Sir Nat. So, wala kaming gamit at all. So, isa sa mga ginawa namin is that gumawa kami ng hologram numerically. So, kumbaga, gumamit kami ng MATLAB code. Meron naman online, so you can search. Kunwari, hologram for structured light. Yung ginawa namin. So, hologram for structured light. Tapos, ang lalabas doon ay
meron kang mga linya, tapos meron siyang fork na pattern. So, yung fork na pattern, ginawa namin ay print namin sa acetate. So, print namin sa acetate using a laser printer para medyo maganda, medyo high quality-ish. So, yung hologram namin ay, katulad ng sinabi ko, superposition siya ng object, which is in this case, yung structured light namin and yung reference. So, print namin tong hologram sa isang acetate. Tapos, kapag pinailawan na namin ng laser, kahit yung nabibili pa sa palengke or sa Shopee na laser, and sa tamang alignment, makikita mo dapat yung object beam mo, which is yung donut mode natin. Yan. So, kayang-kaya siya gawin sa bahay with acetate printer and laser. Yeah. Kung may acetate printer ka. Yan. So, acetate, tapos yung printer lang na medyo mataas, yung quality, ayan. So, ano pala, no? So, going back sa naging dissertation mo, so, yung hologram hindi yan part ng dissertation mo, no? So, yung application ng structured light mo, di ba parang ano yun siya? Nasa detection ng exoplanets. Pwede mo bang ano yun? Ma-explain sa amin? Sige. Detection na ako ng exoplanets. So, as of December 2023, meron tayong mga 5,000 na exoplanets na na-discover as a whole humanity. And yung kumbaga productive na method ay yung transit method na tinatawag. So pag yung transit method, meron kang star, meron kang planet. So sort of dumadaan yung planet mo, 'di ba? So ang ginagawa ng transit method, ina-observe niya yung pag-drop ng intensity. So ito yung star, meron siyang intensity na constant. Pag dumaan yung planet, magda-drop. So yung ginagawa, yung mina-measure ng transit method, yung periodic na dip. Tapos yung pangalawa, na productive method ay yung radial velocity method. So yung radial velocity method naman, nag-work siya using the principles ng Doppler shift. So yung star mo, kapag meron siyang planet, mag-iikot yung planet, right? Tapos yung nangyayari, since meron kang star-planet system, etong star mo, iikot din around a barycenter or yung center of mass ng two-body system. So, kapag malapit yung pag-ikot, ito yung Earth, kunwari, malapit yung pag-ikot niya, magiging blue shifted yung ma-observe na ilaw. Pero pag lumalayo siya dun sa Earth, magiging red shifted. So, yun yung mina-measure ng radial velocity method. Kung gaano kabilis or kung ano yung velocity nung pag-wobble or pag-rotate ng sun dun sa barycenter. Pero gaano kalaki or kaliit itong changes sa intensity ng light? Hindi ko actually sure, pero I think we're working with very small na intensity changes lang. Kasi nagmamatter na dapat mataas yung signal to noise ratio natin. So, yun. So, and since nasa pag-determine ka ng exoplanets, nililinis talaga nila yung data before masabi na meron ka na-detect na exoplanet. Yan. And one problem dun sa dalawang methods is that kaya lang nila ma-detect yung planets na meron tayong edge-on orbits. So, ibig sabihin, nakikita mo yung pag-rotate ng planet dun sa star sa perspective ng Earth. So, kumbaga, makikita mo siya pa ganyan. Dito yung Earth, makikita mo siya mag-rotate. Ang problema, ano yan? Nandito yung Earth. dito yung Earth. Kunwari yung Earth ay yung aircon. Yan. So, tapos, makikita mo yung pag-rotate ng planet. Makikita mo siya dumaan sa star. Okay. Ang problema, kapag yung pag-ikot niya, pag ganito. Ang tawag doon ay face-on orbits naman. So, pag face-on orbits, medyo hindi useful yung transit method tsaka yung radial velocity method. So, yung pinapose namin doon sa aming study is that gumagamit kami ng tinatawag nating astrometry. So, yung astrometry naman, i-measure mo yung
rotate ng sun around dun sa barycenter nila ng two body system mo. So, ang minemeasure mo ay yung paggalaw na ng sun or ng star. Yan. Mm. So, kahit na pag ganyan yung rotation, pag ganito yung rotation ng sun, as long as nakikita mo to, yung pag-rotate Ah. ng star, kaya mo ngayon ma-detect kung may exoplanet o wala. And doon sa study namin, we have calculated analytically. So, sinolve siya actually ng isang master's student. Naging thesis siya ni Migs Revilla sa kanyang master's thesis. So, sinolve niya analytically. Tapos, ginawa ko yung experiment. So, nakikita niyo ngayon yung collaboration Ah. and experiment. So, naka-incline talaga ako na maglaro ng lasers. So, experimentally ginawa ko. So, yung sinolve ni Migs, ginawa ko siya sa experiment. And napalabas namin na kapag yung starlight na nagro-rotate, papadaanin ko sa isang vortex na mass. So, dadaan yung ilaw, tapos magdedetect ka sa Earth. Napansin namin na mag-i-increase yung intensity ng ilaw. So, ibig Wait, sabihin so nun, may kinuha kayo na parang data or parang simulation lang siya? hindi pa siya na-apply sa astrometric demonstration, but ginawa namin sa parang tabletop experiment. So, parang proof of concept na ginawa namin using laser, tsaka yung spatial light modulator namin. So, doon sa study namin, na-observe namin that kapag gumagamit ka ng structured light, so essentially kapag papadaanin mo ng structured na ilaw, lalagyan mo siya ng structure, mag-enhance yung intensity signal. So, bakit natin gusto mag-enhance? Kasi nga, katulad ng question mo kanina, medyo kailangan yung ma-observe nating signal ay kayang ma-detect natin sa Earth. So, kailangan mo siyang i-enhance. So, napansin namin na kapag gumamit tayo ng structured light or kapag in-structure natin yung ilaw, nag-enhance yung intensity, which means na mas kaya mo siyang ma-detect. Actually, interesting kasi may isa din kaming guest sa previous episode, si Angeli Alagaw. Kilala mo ba siya? Yung maganda Kasi kasi yung ginagawa niya, exoplanet detection, pero parang nasa instrumentation side ata siya. So parang, ang galing lang na may overlap na sa inyo, may theory at experiment siya nasa instrumentation side. So, ayun, sa mga viewers natin, kung interested naman kayo doon, panoorin nyo na lang yung previous episode. So, dami pa ng application ng light. Hindi ba? Yes. Pero di ba? Yung ginawa mo para sa masters at sa undergrad, iba pa? Yeah, tama. Magkaiba. Yung undergrad thesis ko, yung parang butas-butas, katulad na yung explain ko kanina. Pero ang ginamit ko naman doon ay yung isa pang pixelated device na tinatawag nating digital micromirror device. So, ito device na may micromirrors, so maliliit na mirrors doon sa kanyang array. May array of micromirrors siya. Tapos, nag-work din siya pang structure ng ilaw, pero ang kaya niya lang i-modify ay yung amplitude na tinatawag. So, kumbaga, pag naka-on yung ilaw, mag-reflect. Pag naka-on yung mirror, mag-reflect. Pag naka-off yung mirror, hindi siya mag-reflect. So, yung ginawa ko, nag-generate din ako ng structured beam using DMD naman sa undergrad. Tapos, sa master's thesis, sa masteral ko, katulad siya ng field ni Ate Cherry. So, nag-work ako with beam shifts and particularly yung ghost function shifts due to graphene. Kasi during that time, medyo uso yung graphene. Bumili yung advisor ko ng graphene. Tapos, measure namin yung shifts due dun sa graphene natin. So, out of sa lahat ng naging research projects mo from undergrad to PhD, ano yung para sa'yo yung pinaka-memorable at exciting mo na project? Sige, mag-start ako with yung pinaka-recent, yung exoplanet talaga. Kasi kung nung binigay sa akin yung problem, medyo interested naman ako sa astronomy. Parang pag nakikita ko yung star, na-amaze ako ganyan. Pero hindi ko naisip na aralin talaga siya. Parang hindi ko siya naisip na gawing research, gawing field of study. So, nung binigay siya sa akin, parang na-amaze din ako na parang ganito pala yung nangyayari. Tapos, sort of
medyo ganun yung track ng mga pag-detect ng exoplanet. Essentially, sinosolve mo na nila analytically, does the equation, or parang mag-work ba to, ma-realize ba to experimentally. So after nung analytical track, nilalagay nila ngayon sa experiment, sa tabletop experiment using light. So nasa second phase na sila. Tapos sa kanila i-apply ngayon sa astronomy na. So lalagay na nila sa telescope, ganon. Tapos na-amaze lang ako doon na nakikita mo yung collaboration between different people, between different fields. Kumbaga, mag-work ka with theorists, mag-work ka with kumbaga experimentalist na sa experiment sa optics, tapos mag-work ka with instrumentations talaga. Yun. So, na-amaze ako doon. And cool siya. So, gusto ko siya i-apply actually na pag meron na tayong real na nagamit ko talaga siya sa astronomical object. Ayan. So, tapos yung memorable ko, I think yung kinanta ko kanina, yung pinaka-first time namin gumawa ng structured light with the use of an acetate. Memorable siya kasi nga ito yung sa hologram. Ito yung sa hologram na kinakita mo. So, parang nakita ko siya na, ay shucks, nakakita kami ng donut mode. So, amazing siya during that time kasi nga, walang-wala talaga yung lab, walang laman. So, tapos nakita ko kung paano siya mag-grow. Tapos, yung memorable, yung exciting din sa akin ay kapag meron kang bagong gamit. So, you get to actually, sinasabi ko siyang play, kasi yun talaga yung ginagawa namin. So, nag-aaral talaga namin siya. And, naalala ko lang kasi, sabi ng isa naming physics, di ko lang sasabihin, pero isa sa mga naging physics professors natin, sinabi niya na, nagbabasa lang daw tayo ng manual kapag nasira yung gamit. So, ganun yung medyo nangyayari. So, medyo bad practice siya, don't do that. Kailangan basahin yung manual. Naalala ko tuloy yung isa sa mga klase natin, yung mga experimental na class. Hindi talaga na nagbabasa ng instructions. Parang inuot lang lahat. Yun. So, so, yung exciting sa akin, yung most recent, yung sa exoplanet, tapos yung memorable ko, nung first time namin gumawa ng structured beam. So, pero, ang ganda, feeling ko parang may boom ata ngayon sa research about sa exoplanets or baka ngayon lang ako naging aware, pero tingin ko parang may recent na boom sa research area. Feeling ko dahil din dun sa yung bagong James Webb. Yeah, kasi yun nangyari, di ba, naging interested talaga ako. Syempre, crash course ko yan mga last year. So, yun nangyari ay, pangalan ng unang telescope, nakalimutan ko. Pero anyways, meron tayong existing infrared telescope na nag-work. So, meron siya mga nakakuhang images. Tapos, ngayon, yung infrared telescope na yun, nag-collaborate siya with the visible wavelength na telescope, yung Hubble space. So, ngayon ito, yung sa infrared, nag-retire na siya. Pinalitan siya ni James Webb that has a larger detector and mas maganda yung images na nakukuha. So, I think nagkaroon din siya ng boom kasi nga, mas marami ka ng information na nagagather with the James Webb telescope and the Hubble Space Telescope working in different ranges. So, yun. So, kaya yung mga pinapost sa social media, for example, na different pictures ng nebula, mga penguin shape, ganyan. So, interested na yung mga tao kasi nga, mas nakikita na nila. Oo nga. Feeling ko parang siya, parang space research in general, may boom talaga simula nung sa gravitational waves tapos yun, yeah. Lahat na. Fun fact, ginagamit din na yung structured light dun sa pag-detect ng gravitational wave. Kasi when you align the mirrors, essentially mas sensitive kapag gumagamit ka ng structured light instead of the normal na Gaussian lang na beam. Usually, napag-usapan din naman yan dati sa previous episode. Yung, kasi kilometers yan di ba? Yung lasers na ginamit para ma-detect. So, kailangan sobrang precise ng alignment. Tama. Parang lahat pala may structured light applications. Lahat ng mga state-of-the-art na tawag dito, medyo broad din kasi siya. So, kaya ko rin na nasingit yung publication ko.
So, kaya ko sinisingit yung publication ko kasi, dine-define yung structured light as, controlling or modifying the different properties of your light. So, kahit ano pa yan, kahit yung Oo. amplitude, yung phase, polarization, frequency, momentum, Mm. medyo broad din siya. So, dahil nga sobrang broad yung ano, yung applications ng structured light at yung research mismo na yun, puwede mo ba kaming bigyan ng parang recent highlights na mga exciting discoveries ngayon? Okay. Sige. Yung isa siguro sa mga nababasa ko kapag nagba-browse kasi, isa din yun sa mga tips ko, i-like niyo yung mga nature page, ganyan. So, sa'kin work ako with optics. So, naka-like yung Optica page. So, kahit nung nagba-browse ako sa Facebook, may lalabas na news. So, isa sa mga nabasa ko recently ay, nagwo-work sila with optical communication. So, Hmm. sa tulad ng sinabi ko, maraming properties yung ilaw. Marami siyang kumbaga, um, tree kung saan puwede ka maglagay ng information. So, puwedeng sa ilaw, sa brightness, sa orbital angular momentum, spin angular momentum. And yung ginagawa nila ngayon, mino-multiplex. So, sort of ina-add nila or Mm. pinagko-combine nila yung mga properties na yan sa isang ilaw. So, kapag mino-multiplex mo siya, marami kang information na mata-transfer. So, yun talaga yung general na application. And, ngayon ang naging mga recent or exciting discovery is that, nagsa-shape na sila ng ilaw ngayon with the use of different frequencies. For example, sa terahertz, yung latest Mhm. ko nabasa nakapag-shape na sila sa, using X-rays naman. So, yun nakikita na natin na, unti-unti, nagwo-work tayo dun sa buong electromagnetic regime, nalalagyan din sila ng structure. So that can help us with, yun nga, yung una-unang application na yung communication, may increase mo yung amount of data that you can transfer. So yun. Hmm. Pero lalagyan ko lang siya ng medyo challenge. Yung challenge dun ay yung detection. Kasi nga, Oo. once na-generate mo siya, kailangan mo i-detect isa-isa yung mga properties na nilagay mo. Anong kulay yan? Ano yung polarization niya? Hmm. So, ganun yung challenge naman sa detection side. Wait, so speaking of communication, 'di ba sa mga optical fibers, yun Mhm. yung ginagamit na natin ngayon, 'di ba? So Yes, yes, correct. so siyempre ginagamit niya, so from the name optical fiber, light din yung ginagamit niya. Pero yung light Mhm. dun hindi siya structured light? Hindi siya hindi siya structured light in terms of yung spatial. Kumbaga wala siyang shape. Yun, yung normal na Ah. light yung shape. So bale parang yung structured light, parang siya yung next na step sa Mm. optic fibers para Yes, maging mas kasi mabilis. yung optic fibers pa lang, yung development niya, kung hindi yan nagkakamali is nag-work pa lang siya with Gaussian beam. So, yung pinapapass through Hmm. niya lang na ilaw ay yung normal na light natin. So, once nakapag-generate ka with yung optical fiber that works with structured light, then maybe you can use that to essentially increase yung amount of information that you can transfer using light. Ah. So, madaming research yung gumagawa nito 'no, sa buong Yes. mundo? Yes, yes. May estimates Tawag na ba sila? May estimates ay na ba sila kung kailan yung magiging breakthrough na application sa communication? Hindi ko hindi ko sure pero yung ini-aim nila ngayon 'di ba yung mga 5G, 6G, 'pag naririnig niyo yun, essentially Oo. gumagamit sila ng structured light. So tina-try nila na pabilisin by increasing na yung properties na ini-store mo dun sa ilaw mo. Okey. Yun, kasi andun na yung technology. So medyo Mm. nababagalan na tayo sa normal lang na internet, ayun. Na puro 4K na kasi yung mga YouTube videos ata ngayon, eh, kulang na yung kailangan ng mas mabilis. Mm. So siguro ano, ay since ano napahaba na yung usapan natin, so to wrap up na lang Ninyas, so bilang isa sa mga women in science tapos sa experience din natin sa batch natin na iilan lang din kayong babae, ano yung mabibigay mo na advice para sa mga
babae, sa mga batang babae or hindi gano'n kabata na gustong mag-pursue ng career sa physics? Yun, yung mapapayo ko lang siguro, and na-experience ko rin siya kasi nga tulad ng kwento ko, pinigilan ako ng parents ko mag-engineering knowing na maraming lalaki. Pero di nila alam, marami rin lalaki sa physics. So, parang don't think about it. Parang don't be afraid kasi yung science naman, hindi siya nababox by your gender. So, kahit na ano yung orientation mo, parang female, male, or maybe gay ka or lesbian, ganyan, yung science hindi nababox doon. And isa sa mga kagandahan sa Pilipinas actually, medyo hindi ko nakita yung kumbaga, bias between male and female physicists sa physics in general. So, hindi ko siya nakita. Pero may mga nagsasabi sa akin na from other countries na, yun nga, nakikita nila yun, na medyo mas pinapaboran daw yung male, ganyan. Pero thankfully sa Pilipinas, hindi ko naman yun nakita or naramdaman as a female. And isa sa mga mapapayo ko din is that don't be afraid and just pursue kung ano yung sa tingin mong gusto mong i-pursue. So, if you're interested with science or with math or with physics, then go do it. Pero, of course, there will be challenges. May mga ma-encounter tayong challenges. And isa sa mga naging qualities, or I think common sa lahat ng scientists ay yung tinatawag nilang resilience, pero ako tinatawag ko siyang stubbornness. So, matigas yung ulo ko. Pag hindi ko siya nakuha, I will try again another day. So, kumbaga, kaya rin ata ako nag-stick with physics. Kasi matigas yung ulo ko. Okay, kaya ko to. Ganyan. So, yun, sa mga, may tawag din si, nakalimutan ko yung tawag may tawag yung asawa ko, kasi yung asawa ko, physicist din. So, may tawag siya, parang sort of risk factor. I forgot, tanong ko mamaya. Pero anyways, parang yung gist lang ay, kumbaga, pag nasa sciences ka, medyo mataas yung pag-accept mo or yung medyo mabilis ka mag-adjust with accepting failure, accepting rejection, kung na-experience mo siya firsthand. So, yung ganun, hindi din siya again nakabox dun sa gender. May experience siya ng lahat ng gusto maging scientist. And, it's a cool field kasi nga, nag-grow ka. So, kumbaga, kahit na tinitiris ka na, babangon ka din. So, ayun. So, lalo na, kumbaga, sa experiment, kunwari sa experiment, di mag-work today, kailangan mo i-troubleshoot, ganyan. Tapos, pag hindi siya nag-align with the model or with the theory that we have, ano yung may mali? Is the theory that we are currently having ba yung mali o yung experiment ko yung mali? So, essentially, it generates more questions and it makes your research interesting. So, yun yung, mas marami nag-advise. Pero, yun yung isa sa advice ko, don't be afraid and just be stubborn. Yun. And siguro para naman sa mga viewers natin na gustong maging updated sa field, ano yung parang mabibigay mo na advice na, for example, saan sila makakahanap ng pwedeng basahin para updated? Yeah. So, with the internet, the social media, sobrang daming pwede mong gawin. So ako, katulad ng sinabi ko, nagla-like ako ng mga Facebook pages ng mga nature, kunwari yan. Sobrang dami mag-update yan. Ako, since yung research ko nasa optics, naka-like din yung Optica, or yung Optica, tapos yung SPIE, yun. Tapos, pag nag-YouTube ka naman, yun lang kasi yung social media ko. Facebook saka YouTube. Sorry, wala akong Instagram. So, yung sa YouTube naman, naka-like din, naka-subscribe din yung mga physics girl, ganyan. So, kumbaga, ano yung mga meron pa ako isang sinusundan, girl din siya, tapos nag-update siya with the current developments or current scientific breakthroughs. So, kumbaga, hindi useless yung pag-i-scroll mo. So, hindi ka nag-feed ng medyo mabababaw na information, pero natututo ka. Scroll. So, yun. Palubag loob. Palubag loob kung nag-i-scroll. Wag puro memes. Wag puro memes. Pero helpful siya.
ginawa ko siya sa class. Nagpa-generate ako ng mga memes ng Physics 72. So, Ay, oo, electromagnetic. nakita ko yun. Nakita ko. Yeah. So, interesting siyang gawin kasi nga nag-enjoy yung students gawin. Nag-enjoy din sila tingnan. So, makikita mo na naintindihan nila yung topic kasi nagawa nila ng memes na sila lang nakakaintindi. So, yun. So, yeah. Nung nakita ko ngayon, sinare ko na meme, sabi ko, pangalam kaya ako na gamitin ko siya dito sa channel. Ako yan, pinasa naman, submission naman nila yun. Forward ko. So maraming salamat sa panonood ng ating bagong episode at kung nagustuhan nyo yung ating video, huwag nyong kalimutang i-like na yan at click na yan para masuportahan ng ating channel. Maaari nyo rin panoorin ang iba pa nating episodes dito.